Yung mo sa yugo, yoke in English. Yugo. Kung example, ang Carabao, tubo ko sa agricultural area. Tubo ko sa laging area. Ang gamiton aron madala ang usa ka kahoy na ng lag o kanang humay o palay gikan sa uma paingon sa balay o paingon sa buliga, you have to use the Carabao o may mga sakiran pereddo. Kunya ang Carabao di man na makapasaan og pila ka bakid nga palay o humay. Kung wala yugo, may balsahan. So, gamit kag yugo. Yugo para makapasa sila mga napulo, kabakid. Madala niya pagkong sa budiga o pagkong sa balay, from the farm to the house. Muna ang yugo, may isangon sa Carabao. Tapos, diya sa kanabang makalahutay ka sa pagdala sa load, madto paingon sa perulngan muna ang yugo. In the biblical term, yoke is a burden, a responsibility that one must bear. Walang yugo. Ang Ginoo mingon nga umari kamo kanako kamong tanan kapuyan sa iyong gipasan, gibugatan sa iyong gipasan. Ug papahulayon mo kamo. Sayon ang akong yugo, may pasaan ko kaninyo gaan, may pasaan ko kaninyo yugo. Kanabang the word, kanabang sa magtiayon na term conjugal. From the Latin word yokes, meaning with, con is with, yokes is yoke, yugo. So, sabot, gaan ang responsibilidad sa magtiayon kung dunay silang duha ang magpasan ini. That's why there must be a collective decision. It's not only a decision done by the husband or the wife. They must have the collective decision that is what we call conjugal decision. So gaan, kung dunay plano, silang duha magplano, gaan ang ilang buhaton. Kaya sila magduha. Kung mapakyas man, bisan pa mas mapag-ampo, mapakyas ang ilang plano, mapalpak, silang duha ang pasan sa kabugaton, sa failure sa ilang plano. So muna, ang Ginoo, kaibaw siya sa paglantaw sa katawhan, ngayong nakita sa paglibot-libot niya, because this went about the villages and towns. Pag suri-suri niya, kita niya mga tao nga, gibugatan sila, silang gipasan. Kanang sa labi na sa balaod ipahamtang kanila nga ilang dalhon, sobra na ang balaod sa mga Parisiyo, magkinahanglan ilang pasanon nakabugat ang especially sa mga buhis ang ipataw kanila bugat na sa ilang kakabos, ilang kalisod sa mga buhi bugat na. Kunya sa mga kanang ato mga load sa ato kinabuhi, siguro kung kita masakiton napatay atiman bugat na kanato. Kunya problema sa bana, sa asawa, napay anak na badlungon, bugat na kayo. Napay sakit, lingon na mas maay pa mamatay na lang, because death is the answer to all the burdens and problems in life. Para sa uban ang pagpahulay naa sa kamatayon. Muna nga, mas makipamatay. The other day, dito ko sa Osaka, kanang tiguang na kayo, niya, ninakusulti ko nun sa ang iyang kahimtan. Niya, yung siya nga, Padre, kanang iyo mo kong tihugan sa last sacrament. Kung hindi man yung last sacrament, anointing of the sick is the sacrament of healing. Sa atong sakramento, tulo ang sacrament of healing. Kanang Eucharistia, ang confession o anointing of the sick. Gusto ko pa rin nga pahuway ko karon.
Hindi na ako makaya, kapoy na. I've been on this chair for 10 years. Siya, di ko makahigda, plasta sa higdaanan. Para kaniya, burden na siya. Bugat na para kaniya, nag-antos sa iyang sakit. Busa, ang iyang ingon niya, pwede ba kurusan ko nimo, aron makapahulay na ko. Yung ko, dili ba ang tuyo na ko, aron mapahulay ka, na pinaagi sa kamatayon. Pwede man. Kaya pag-ingon niya, pahulay nga na niya hatag kaniya, Ginoo, yung kahayag mo na nag-ulat kaniya, awa na, tipok ng tao, sabi na magtinga na. Pero dili man na may tuyo sa pare niya, kaya sa sacrament of healing, so, pag-ampo noon, ang ating burden is part of our sharing in the sufferings of Christ. Siya, sa iyo na sultihon, Padre, pero ikaw sa akong dapit. We share the same. I also my burden. Masakiton sabgo. Ang ako lang ampo nga makapalahutay, makaagwanta ko sa akong gibati. Kay para ka nato, ang pahulay at tuwa ka ng tawag nga R&R, rest and recreation, kapuyang ka, ano ta, outing ta. Recreation, munang mga terms sa mga pare nga, kanang recollection at same time, picnic. Muna asa mo, mag-recollect-nic. Dato pa, outing mo na. Di lamang pamalandong ko rin, apil na susuroy, apil na diha, enjoying the vacation, nga bisa ko sa rakadlaw. So muna ka na to, nga kanabang ang atong kanang sulbad sa mga problema, kanang ato ta sa imnanan, dito asa ta pingon, kini mabae nga naman nga kanabang mas taas ang kinabuhi sa statistics, mas taas ang kinabuhi sa mga bae kaysa sa mga laki. Nga naman, sa mga bae, ang ilang outlet sa ilang problema, manabi. Tapok na sa usaka labanan, they share each other's burden. Kanang manabi o manichismis o sa tayo makarong bago. Kunya, muna siya, kana sila nag-unburden sa ilang mga ill feelings, muna sila hina-hina ang healing. So, sa uban, kanang mga laki ato sa imnanan, damur nga sila masakit tungod na too much alcohol nga ilang intake. So muna nga di na siya makapahulay, you add another burden kung ikaw masakit. Sa babae, ang ilang paggawas sa ilang gibati, makaayo kanila. Pero ang gisulti ni Jesus dili, come to me all you are labored and burdened, and I will refresh you. Amani kamo karakong tanan, aron kamo makapahulay, kaya agaan ang akong yugo, may pasaan ko kaninyo. Matod pa, nabasa na ako sa akong malando nga, sa katao, nga kanabang kapuyan siya sa iyang problema, gamay nga problema, bugat na kaniya. Gamay ra. Compared to others, nga daghan ang mga problema, financial, kanang physical, nga masakiton siya, daghan. Pero the burden lies in our attitude. Wala diha sa unsa diha, kundi naa sa kinaiya, kay daghan man uman, ba nagpas ang daghan mga bugat nga para sa anon, ang kapobrehon, ang lack of material things, lack sa mga pagkaon, sa panginahanglan nga basic sa tao. Pero nay usag gamay ra nga kuan bagut-but na. So wala diha sa atong gipas-an ang kabugaton, naa sa atong kinaiya ang kabugaton. Bisag gamay o dako ba, naa man sa atong kinabuhi, how we deal with the burden, how we deal with the load. Diha ang problema sa kinaiya. Ang Ginoo is always inviting us, come to me. Kay wa may ato lain atuan katong mga outing kung sa diha ka makahubog o makadaot sa ato lawas, adto taw ko sa ako kay di ako nga makapahulay kamo. Dili kamatayon, dili ko recreation ang pahulay nato, ang relaxation dili adto sa Ginoo. Kay siya mahatag og pahulay, kay malumuha akong kasing-kasing ug makapahulay kamo.
Di ba ang uban makita nako nga kunay problema, magdangop sa simbahan, magluhod dito at tumangan. After few minutes sa iyang pagluhod, pagampo, muna ka na siya. Muna gaana ang iyang pamati. Tungod kay ang Ginoo naghatag kaniya og kanang kagaan sa iyang gibati o sinati nga problema. Ang Ginoo naghatag kaniya o kanang kasulbaran sa iyang mga problema. So muna ang ingon ni Jesus nga Amerika mo kanako, pero usahay di ta. The more we have problems, the more we stay away from the Lord.